Itong ginawa po ng Japan, yung kanilang warship destroyer ay mag-isang naglayag dito sa may karagatan ng Taiwan Strait at malapit ito sa bahagi ng China. Opo, ito ay ginawa ng Maritime Self-Defense Force destroyer ng Japan pagkatapos po nagawin ng China ang kanilang live fire dito sa pagitan ng karagatan ng Australia at New Zealand. Opo, at pinakita talaga rito ng Japan ang kanilang lakas at kanilang pambabastos dito sa China dahil eto pong Japan ay wala ring abisong ginawa mag-isa at ang nakakabilib po rito sa Japan ay mag-isang naglayag etong kanilang destroyer. Okay, itong makabagong barkong pandigma ng Japan. Ito po siya, yung nasa larawan na may body number na 115. Ito po ay isang Akizuki navigated destroyer. Okay, ang destroyer na po na yan ay merong haba na 18 meters. Okay, at meron po siyang crew na Japanese crew na umaabot po sa 200. At according po yan sa kanilang defense ministry. At take note, etong mga barko ng China nung naglayag etong destroyer ng Japan ay walang nagawa maging yung kanilang makabagong aircraft carrier. Hindi po nakalapit dito sa destroyer na to. Ano bang meron tong destroyer na to at bakit tila parang kinatatakutan ng China? Okay, ito pong destroyer na to ay isa to sa makabagong warship ng Japan. Okay, yung ganito pong kanilang barko ay pagpapakita po ito na ang kanilang ginagawa ay pagprotesta doon sa ginawa ng China, yung kanilang ginawang live fire doon po sa karagatan malapit sa Australia. Dahil ito pong Japan, isa po to sa talagang puspusan ng protesta dito sa bansang China, yung mga ginagawa nitong hindi tama ay kanilang pinoprotesta. Kung tutusin na ito pong Japan ay isa to sa ating pinaka malakas na kaalyansa laban dito sa China dahil tinutulungan tayo nito pagdating po sa pagpapalakas ng depensa dahil meron po silang mga dinonate na radar system, bagamat meron tayong mga biniling makabagong radar at ang vision po ng ating gobyerno ay bumili ng karagdagan radar system at defense missile dito sa bansang Japan. Okay, at ito pong operasyon na ginawa ng barko ng Japan, ito po ay ang kanilang destroyer Akizuki navigated ito ay navigated destroyer. Naglayag po ito mula sa karagatan ng Japan papunta dito sa may Taiwan Strait at hindi dumikit po ito ng bahagya dito sa may dagat ng Japan ay ng China
At ito ay nagtuloy-tuloy hanggang sa karagatan ng Australia. Okay, tingnan po natin itong sinabi rito sa news. Ito ay related dito sa ginawang paglalayag o self-navigation netong barko na pandigma ng Japan. Naval ship reportedly made a solo transit of the Taiwan Strait in early February. The destroyer Akizuki from Japan's Maritime Self-Defense Force is just the second Japanese naval ship to pass through the sensitive waterway. The passage, intended to stress freedom of navigation, likely a message to China, which has been ramping up military pressure in the region. Japan's first transit through the strait took place just last September, but that time its warship was joined by ships from Australia and New Zealand. 这一次，它独自的穿越台湾海峡，也彰显日本方面对于台海安全跟稳定的重要性，凸显印太的这个航行自由。Yun po, yun po yung sinabi dito sa news. Okay, na ito pong Japan destroyer ay nag self-navigate nung nakaraang buwan. Okay, at ito ay bilang protesta to sa ginawa ng China dahil sa kanilang pagkakaroon ng live fire doon sa karagatan ng New Zealand. Okay, itong Japan na to, warship, ay may capability po to. Okay, at kaya ito ay kinatatakutan ng bansang China. Itong Japanese destroyer ay partikular na isang modernong barko tulad ng isang Aegis destroyer at isa ring multi-role destroyer na may advanced na kakayahang magpadala ng kanilang modernong sistema dito sa depensa. Okay, at narito yung mga capabilities nito. Ito nga isang klase ng Aegis combat system. Ang Aegis ay isang advanced the flagship of the Japan Maritime Okay, yung Aegis po ay air defense at missile defense. At tulad ng mga Atago class at Kongo class, ito yung mga klase ng kanilang destroyer ng Japan. Ang system na ito ay nagbibigay daan sa barko upang mag-detect at mag-intercept ng mga ballistic missile. Kailangan po yan dahil maraming ballistic missile ang China. At magbibigay ng proteksyon laban sa mga air threats tulad ng mga fighter jets at mga drones. At minomonitor ang mga airspace at maritime environment na malalayong distansya gamit ang Spy-1 radar. Yan po yung kakayahan netong barko na to ng Japan. Yung kanilang tinatawag na Akizuki destroyer. So tapos pagdating naman dito sa anti-submarine, kasi capability rin po to sa anti-submarine warfare. Okay, ang mga destroyer ng Japan ay may anti-ship missile gaya netong Akizuki, tulad ng Type 90 surface to ship missile at Harpoon missile. Okay, sa isang barko para maglusad ng strike laban sa mga surface vessel. Kaya nilang magsagawa rin ng strike na malalayong target gamit ang advanced long range radar at missile system.
Okay, at meron din po itong kargang ballistic missile defense. Okay, ang barkong destroyer ng Japan gaya ng Kongo class at Tago class ay may mga kakayahan sa ballistic missile defense. Okay, gamit ang standard missile, yung kanilang SM-3, na kayang pigilan ang mga incoming na ballistic missile. Okay, ang sistema ng Aegis BMD ay ginagamit upang magbigay ng proteksyon laban sa mga ballistic missile. Okay, at itong barko na to, yung destroyer na to, ay isa ring stealth feature. Yung modernong Japanese destroyer ay may stealth design feature. Ano po ba yung stealth? Itong stealth ay yung mga hindi basta-basta na didetect ng radar. Okay? Kayang katulad ng mga makabagong radar absorbing materials at streamline hull design upang maging mahirap silang matukoy ng radar at makaiwas sa detection ng kalaban. Okay, at meron din pong itong tinatawag na helicopter landing o helipad. Okay, ang helicopter operation nito, kaya netong mag-launch ng mga helicopter attack kasi meron po itong helipad sa likod. Maraming mga destroyer ng Japan ang may kakayahan sa helicopter operation, tulad ng Izumo class na may mas malaking helipad at ginagamit din para sa anti-submarine warfare at search and rescue mission. At yung advanced communication and data sharing, napaka-importante po nito sa mga ganitong destroyer. Okay, meron din po siyang satellite communication system at data link system. At yung last, etong multi-role at flexibility. Itong barko na to ay isang multi-role. Ibig sabihin, hindi lamang sila para sa combat, kundi pati na rin sa mga humanitarian and disaster mission. Isa rin pong itong anti-air defense at speed endurance. Etong kanilang Izumi class destroyer, yung Akizumi class destroyer. So kaya po pala ito kinatatakutan ng China. Bagamat ang China ay may mga ganito ring klase ng barko, ngunit siguro nakikita nila na iba ang gawang Japan pagdating sa mga makabagong pandigmang barko. So ang aspeto po nito ay yung military cooperation, economic and development support, at yung diplomatic effort dito po sa Indo-Pacific region. So hindi basta-basta, kaya pala napakatapang na itong Japanese warship na to dahil sa kanyang capabilities. Bagamat ito ay meron lang 200 crews, ay kaya netong mag-operate ng isang combat operation. So sa kabuuan itong ginagawa ng Japan, Japanese destroyer, ay isa pong halimbawa ng modern naval capabilities na may advanced na teknolohiya para sa defense sa dagat, maging sa himpapawid at sa ilalim din ng dagat. Ang kanilang kakayahan ay magsagawa ng multi-role operation mula sa air defense, ballistic missile defense hanggang sa anti-submarine warfare. Kaya itong barko na to ay hindi challenge ng China, dahil kung ito ay challenge ng China ay hindi sila uurungan na itong Japanese na to. Magkakasubukan sila na ito. So ang galing po ng mga Hapon sa kanilang ginagawa. Pinapakita nila rin ang kanilang kakayahan
na lumaban dito sa China. So ang conclusion po natin dito ay napakagandang ginawa ito ng Japan upang ipakita rin nila yung protesta dito sa China, na ipakita yung lakas at kanilang puwersa militar na sa pagpapalakas rin ng depensa, pandagat at sana ay gayahin din ito ng ating bansa, ng Pilipinas, sa mga darating na panahon na tayo ay isa ng ganap na malakas na bansa, dahil tuloy-tuloy ang ating pagmo-modernize at sa tulong ng ating pamahalaan, sa bisyo ng ating pamahalaan na yung Horizon 3, yung pag-upgrade ng ating AFP at yung mga financial support na galing sa US ay magtuloy-tuloy na. Nang sa ganon ay katulad din ng Japan, maipakita din natin yung ating tapang kakayahan na idepensa ang ating teritoryo dito sa mga mapang-abusong China. Okay, so ayun po ang aking pananaw at komento dito sa ginawa ng Japan. Napakaganda pong example neto. Okay, at kung kayo po ay meron ding komento at meron din kayong gustong iparating dito sa ating kwentuhan sa mga nangyayari sa loob at labas ng ating bansa, open po ang ating comment section box at comment down below na lamang po. At paki-like, share, and subscribe na rin po ng Friendly Talk TV. At maraming salamat na rin po. Hanggang sa muli ng ating kwentuhan at talakayan dito sa ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV. Maraming salamat at God bless to all.